sa book of Galatians chapter 6. Galatians chapter 6 verse 9. Ang sabi dito mga kapatid, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangangihimagod. Hallelujah. Tayo pong lahat ay makakaupo na mga kapatid. Ang mensahe po natin ngayon sa hapong ito, hallelujah, ay looking up with determination. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God in the highest. Looking up with determination. Hallelujah. Ito yung sulat ni Haring, ito ang sulat ni Apostol Pablo para sa kanyang mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah, magmula sa Jerusalem hanggang sa ating kapanahunan, mga kapatid. Isinulat niya ito, hallelujah, para sa ikakabuti at ikakatagumpay ng bawat isa. Meron ding sinulat si Haring David sa Psalms chapter 5 and verse 3, babasahin ko sa inyo mga kapatid. My voice, Psalms 5:3, my voice shall thou hear in the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee, and I will look up. Ayan. Noon pa man mga kapatid, nauso na yung look up. Look up, look up. Ayan. Alam mo, yung itbulagaan ng pauso, yung Panginoon, pinauso niya na yung looking unto Jesus, He is the author and the finishers of your faith. Amen. Amen. Hallelujah. So dito mga kapatid, itinuro una sa sulat ni Apostol Pablo, sabi niya, huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Hallelujah. At dito sa sulat din ni David, mga kapatid, ipinaalala rin niya ang kahalagahan ng pagtingin sa Panginoon or by looking up, hallelujah, to Jesus. Yung pagtingin sa Diyos. Hallelujah. Sabi nga ng Hebrews chapter 12, malinaw mga kapatid, looking unto Jesus, He is the author and the finishers of your faith. Kasi, bakit sinabi ng Panginoon at bakit sinabi ni Apostol Pablo ang mga bagay nito mga kapatid, na sa Kanya lamang daw tayo magbigay ng kumpiyansa at pagtitiwala o encouragement mga kapatid by looking up to Jesus, sa pagtingin sa Panginoon. Sa totoo lang kasi, kung titingin ka kasi sa sarili mo, ma-discourage ka minsan. Amen. Titingin ka sa mga nangyayari sa paligid, ma-discourage ka. Titingin ka mga kapatid ko, sa realidad ng iyong buhay, ma-disappoint ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, looking unto Jesus. Yes. Ha? Tumingin ka sa Kanya mga kapatid. Sa Kanya ka lang daw nakatingin. Kung baga sa look up, look up. Ha? Sa Kanya ka lang mga kapatid ko nakatingin. Yun yung sinabi, by looking up with determination. Bakit napakahalaga ng determination? Sabi ng Webster Dictionary mga kapatid, it defines, ay ganito po, the act of deciding definitely, firmly, firm or fixed intention to achieve a desire unto the end. So, ibig sabihin, ang determination, mga kapatid ko, firm ka, matatag ka, porsigido ka, mga kapatid ko, at nakatuon ka lamang sa isang bagay na gusto mong papangyarin sa buhay mo. Ang intention mo, mga kapatid, sabi nga, ang desire mo, hallelujah, ay nasa bagay na yun, mga kapatid ko, na kung kaya, makamtan mo raw ito, mga kapatid. Ma-achieve mo ang gusto mo kapag ka nakafocus ka, nakafix ka sa Panginoon, mga kapatid. Kasi ang determination ay isang bahagi o importanteng katangian natin ito sa buhay. Marami pong tao na hindi determinado sa buhay, hindi po nagtatagumpay. Hello? Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Kasi ang salitang determination, ito yung salita na siyang hahawak sa atin para makapagpapatuloy tayo. Para magpupursige tayo. Hello? Amen. Ha? Para
Nagpupursige tayo mga kapatid. Sabi nga, determination, it keeps us from quitting a demanding job. Ang determinasyon ay nagtuturo sa atin o tumutulong sa atin para mapagtisa natin ang lahat ng bagay na ating gagawin pag pinag-usapan ng mga espiritual na bagay. Amen. Hindi daw tayo susuko. Kasi sa totoo lang mga kapatid, napakarami po ang tao, especially for the Christians, na nagkukwit na sa paglilingkod sa Panginoon. Pagkat may mga pagsubok, may mga problemang dumarating sa buhay, mga storms na dumarating sa buhay, sumusuko na mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng Lord, hallelujah, mamuhay daw tayo together with determination. Amen. Without determination, mga kapatid, you are a loser. Yes. Loser ka, talunan ka. Hello? Amen. Kasi sa buhay na ito, mga kapatid, marami talaga. Halimbawa, mayroon kang gusto papangyari maganda sa buhay mo. Mayroong mahadlang. Yes. Harangan ka, mga kapatid. Kasi ayaw ng demonyo, pagpapalain ka. Ayaw ng demonyo, tumatag ka. Ayaw ng demonyo, gumanda ang buhay mo. Kaya harangan niya, mga kapatid. Pero pagka determinado ka na sagasaan, huwag mo lang sikain. Sagasaan mo lang. Sagasaan, mga kapatid ko, yung mga blockage sa buhay mo, yan yung tinatawag na determinado ka. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, ito yung requirement sa buhay nito. Kaya pag pinag-usapan ang paglilingkod sa Panginoon, kung hindi mo sasapahan ng determinasyon, talunan ka, mga kapatid. Amen. Kagaya nga po ng kwento ito, mga kapatid, siguro sa mga ipinanganak ng mga 1980s, hindi pa ito napanood, mga kapatid. Pero kami, ako kasi 1961, ayan, si Brother Rolly, si Brother Tony, medyo halos magkakasabayan lang kami ng edad. Nangyari ito, it was November 25, 1980, mga kapatid. Sa larangan ng boxing. Nilalan ng iba rito si Sugar Ray Leonard at saka si Roberto Duran. Naglaban yan, mga kapatid, for the first time naglaban sila. Sa unang arangkada nila, sa paglaban nila, mga kapatid, nanalo si Roberto Duran. Nanalo siya, ha? Si Roberto Duran, mga kapatid. Siyempre, si Sugar Ray Leonard, gusto niyang agawin muli yung kanyang titulo. Kaya ang ginawa niya, mga kapatid, ay gusto niya ng rematch. Totoo yung nangyari, mga kapatid. Gusto niya ng rematch, mga kapatid. So ito na yun, naglaban na sila, mga kapatid ko. Ang problema, mga kapatid, hallelujah, nung dumating na sa 8th round ng kanilang paglalaban, imagine na, 8th round, ang ginawa ni Roberto Duran, tinaas niya ang kanyang kamay na may gloves, at sabi niya, no mas, no mas. Ang ibig sabihin ng no mas, I quit. Di ko na kaya. Tumigil, mga kapatid ko, ang laban, at ito yung nagpamangha, hallelujah, sa boxing world, mga kapatid. Amazing daw yun. Nakaka-amaze daw na isang boksingero tumigil sa gitna ng laban na samantalang lamang siya. Ibig sabihin, sumuko siya, nag-quit. Parang ganun daw. Ang pinakamatindirang amazing, mga kapatid, pagka may mga mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon at tumitigil. Yes. At sinasabi, no mas, pastor, no mas. Hallelujah. Magkukwit na ako. Ayaw ko nang maglingkod sa Diyos. Yes. Amen. Mas nakaka-amaze na yun. Ibig sabihin, nakakatakot. Yes. Amen. I quit! Sinong gusto na mag-quit dito? Ha? Di ba marami? Yes. Marami. Marami ang nag-quit, mga kapatid. Elders, pastors, leaders, members of the church, tumigil na ngayon sa paglilingkod sa Diyos. Iniiwan ang ministeryo at sinasabing, no mas! Walang pera ang church! No mas! Mahirap ang church! No Yes. mas! Magigibang bayan na lang ako doon sa green pasture. Nandoon ang pagpapala. Wala sa Pilipinas. Amen. Ilan na ang tumitigil? Ilan na ang simbahan sa may bagong silang na nawasak, mga kapatid, dahil pinag-iwanan ng mga pastor? Ilan na, mga kapatid ko, ang church na nasisira dahil ang mga leaders sumisigaw ng hindi ko na kayang maglingkod? Yes. Amen. Hallelujah. Walang determinasyon. Amen. Hello? Amen. Hindi talaga pwede. Ha? Once na ikaw nakakilala sa Panginoon, tell them, do us part. For Amen. better and for worse, dapat ganun.
hanggat buhay ka, hindi ka dapat mag-quit sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang buhay mo pagka nawala na, doon pa lang natatapos ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, habang tayo ngayon na nandito sa mundo ito, kailangan determinado ka lang talaga. Kailangan pursigido ka lang talaga. Kailangan pinupursigin mo talaga ang sarili mo. Kasi ang daming pagsubok na harapin mo. Ang daming blockage, hallelujah, na pwede mong tatalunan. Ang daming trials, hallelujah, sa buhay na ito. Yes. Amen. Amen! Kaya kailangan talaga ng determinasyon. Elders, leaders, pastors, members, mag-ingat po tayo. Amen. Amen? Mag-iingat po talaga tayo. Kaya kailangan determinado tayo, mga kapatid. Tanggapin mo ang realidad ng buhay mo. Kung ano ka, tanggapin mo. Ang mahalaga, determinado ka na matapos ang takbuhin mo. Dahil maraming tumatakbo, hindi na po nakakatapos. Amen. Nakakalungkot. May mababalitaan ka isang Kristiyano, ay wala na pala siya, hindi na pala naglilingkod sa Diyos. Biruin mo. Hindi nyo mahirap, mga kapatid. Everybody say amen. O palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung sisigaw kay Nomas, ang salitang Nomas, salitang Espanyol na ibig sabihin, I quit. Wala nang laban. Pero mo, tinigil ni Roberto Duran ang laban, mga kapatid. Pero mo, sumuko siya. Alam mo kung saan siya sumuko, mga kapatid? Sa sakit ba? O sa pagod? Na parang out ba siya doon sa laban? Ha? May mga laban na tayo, kung minsan nakakapagod. Yes. Amen. It's real. Hello? Pero ang porsigido lang ang nananalo. Yes. Ang Amen. porsigido lang ang nagwawagi. At sasabihin mo, ako ang nagwagi. Ikaw lang ang magwawagi. Kung determinado ka. Palangpakan natin. Amen. Hello? Hindi pwede maging loser mananampalataya. In-encourage ko ang church, hindi pwede maging loser, mga kapatid. Kasi meron tayong Diyos, mga kapatid ko, ang gusto niya maging determinado ka lang, porsigido ka lang, nakatingin ka sa Panginoon palagi. Look up, naka-look up ka palagi sa Panginoon. Dahil kung titingin ka sa problema mo, ma-discourage ka. Kung titingin ka sa pagsubok sa buhay mo, ma-discourage ka. Kung titingin ka sa karamdaman mo, ma-discourage ka. Kung titingin ka sa kahirapan mo, ma-discourage ka. Kaya tumingin ka na lang sa Diyos, looking unto Jesus. He's the author and the finisher of your faith. Huwag kang magpagod sa paggawa ng mabuti. Dahil sa bawat paggawa mo ng mabuti, aanihin mo ito. Amen. Meron ka talagang aanihin. Amen. Amen. Lalo na pag nagtanim ka. Yes. Amen. Walang nagtatanim na hindi umaani. Everybody say amen. Kaya sabi ni Pablo, let us not be weary in well-doing, for in due season, darating talaga ang panahon na ang bawat itinatanim natin sa Diyos, aanihin natin. Huwag kang mag-alala sa paglilingkod mo kahit mahirap. Nagkasira-siraan ka, naulan-ulanan ka, napupudikan ka, pero determinado ka na pupunta sa bahay ng Diyos. Dahil alam ko, Lord, makarating na ako sa bahay mo, Panginoon. Halalut, pupurihin kita. Mag-bless na ako, Panginoon. Ang daming hadlang. Pero hindi yan hadlang, mga kapatid, kung determinado ka. Ay, kung magsimba ang ulan eh. Ha? Amen. Amen. Pero kung determinado ka, maiisip mo ang gawa ng Diyos. Bakit may ulan? Yes. Kung determinado ka, makakasimba ka pa rin. Bakit? Yes. Kung nagpagawa ang Diyos ng payong. Yes. Nagpagawa ang Diyos ng kapote. Nagpagawa ang Diyos, mga kapatid ko, ng dahon ng saging. Wala kang payong, meron dahon ng saging para gawin mong payong. Yes. Para makarating ka dito, determinado ka lang. Yes. Amen. Hello? Amen? Amen. Hindi pwedeng sabihin sa Lord, Lord, pagdat-araw na lang. Ha? Kaya ako natutuwa pag umuulan eh. Alam ko maraming tao. Sa Bulacan kanina marami. Di ba? Kahit nangalit, sabi na, Pastor, pasensya na, nalita ko, baka kasi. Di ba, basta makarating ka, determinado ka makarating. Dahil pagka nakarating ka at maramdaman mo ang presensya ng Lord, yun yung blessing din sa buhay mo. Yun yung pagpapala sa buhay mo. Amen? Come on! Hallelujah! Yun yung porsigidong tao, mga kapatid. Bakit? Kasi ang kalakasan niya, available yan eh. His strength is available. Let us not be weary. Huwag lang tayo mapagod. Ang kanyang kalakasan, available palagi. Amen. Kaya magagawa mo, I can do all things through Christ.
Magagawa ko lahat ng bagay. Pero mo lahat daw ng bagay magagawa mo. Bakit? Meron kang kalakasan na galing sa Diyos. Amen. Pero